Matthew 6:13. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, when tempted, pag natutokso. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo ang aming pag-asa, kayo ang liwanag ng aming buhay, at kayo ang sigla ng aming pang-araw-araw na pamumuhay. Turuan niyo po kami. Kayo po ang mangaral, ituwid ang aming mga kalikuan, liwanagan ang aming mga kadiliman, Panginoon, at kami patuloy niyong linisin. Father, be our speaker, lead us into greater godliness. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Matthew 4:1, the Holy Spirit led Jesus into the desert so that the devil could test him. Katatapos pa lamang ng Panginoon ang mabautismohan, siya ay kinaluguran ng Ama sa Langit, ang Espiritong Banal ay pumanaog at dumapo sa kanya. At pagkatapos noon, siya ay dinala sa ilang, sa isang malungkot, tahimik na lugar kung saan siya ay dinaan sa pagsubok ng kaaway. The temptation of Jesus was spirit-led. It was deliberate, sinadya. Mayroong saysay at mayroong purpose. May plano, may dahilan. However, we must take note that not all temptations are spirit-led. This is a very particular, very special kind of temptation and testing which was really led by the Spirit. Sabi ng James 1:13, don't blame God when you are tempted. God cannot be tempted by evil, and He doesn't use evil to tempt others. Ang temptation na ibinigay kay Jesus ay mayroong pakay, mayroong dahilan. Subalit kung tayo ay nadadarang, tayo ay nalalagay sa mga pagsubok, huwag natin laging sabihin, sinusubukan ako ng Diyos. Dinadaan ako ng Diyos sa pagsubok. Ako ay binibigyan ng test. Ako ay binibigyan ng temptation. Dahil sinabi, huwag niyong sisihin ng Diyos pag kayo ay natutukso. Hindi nanunukso ang Diyos at hindi siya gumagamit ng masama para manukso. However, some temptations could be allowed but really regulated by God. May mga uri ng temptation na pinapayagan sa mga espesyal na kadahilanan. Halimbawa, sa karanasan ni Job. Pero, kung ang mga tukso man ay payagan ng Diyos, may mga tuksong tayo ang lumilikha, may mga tuksong kapwa-tao natin lumilikha, at kung may tuksong pinayagan ng Diyos na dumating sa ating buhay, mayroon itong hangganan, may sukatan, at hindi ito ganap, hindi ito todo. 1 Corinthians 10:13, no testing has overtaken you that is not common to everyone. God is faithful, and He will not let you be tested beyond your strength. But with the testing, He will also provide the way out so that you may be able to endure it. Wala daw namang dumarating na pagsubok sa atin na hindi na naranasan ng lahat ng kapatiran at lahat ng tao sa iba pang mga panahon. Pero matapat daw ang Diyos. Hindi niya kayo hahayaang matukso, hindi niya kayo hahayaang malagay sa pagsubok ng lampas sa inyong kakayanan na pagtagumpayan. Sa katunayan, kakambal ng tukso o ng pagsubok na hinahayaan ng Diyos na makarating sa atin ay may kasamang paraan para makaiwas. Mayroong way out. When God allows you to be tempted, it is to give you an opportunity to win. Kumbaga, kung ikaw ay isinabak ng Panginoon sa isang contest, yun ay hindi ka para matalo, kundi para magkaroon ka ng pagkakataong maging kampyon, manalo, at magkamit ng gantimpala. Pag hinayaan niya na dumating ang isang uri ng pagsubok, sukat tayo ng Diyos, ang pagsubok na yun ay alam niyang kaya nating pagtagumpayan. Kaya sa halip na laging matakot sa tukso o magreklamo dahil mayroong pagsubok, dapat itong tanggapin bilang isang pagkakataon na maging kampyon, manalo, magtagumpay, lumakas, at magkaroon ng mabubuti at magagandang bunga sa ating buhay espiritual. Matthew 4:2-3. After Jesus had gone without eating for 40 days and nights, He was very hungry. Then the devil came to Him and said,
If you are God's son, tell these stones to turn into bread. Remember that the consequent fast happened first before the temptation. The fast lasted 40 days. Walang verse na nagsasabing sinadya at pinlano ni Jesus na hindi kumain. Nagkataon lang nga na pagkatapos siya ay umahon sa tubig ng bautismo, siya ay inakay na ng Espiritu patungo doon sa ilang, sa wilderness, kung saan nanatili siya doon upang subukin nga siya ng dyablo. At siyempre wala naman siyang baon. Hindi naman niya ito napaghandaan. Hindi naman niya inakala na mangyayari yon. Kaya hindi niya planong, makapag-fasting nga ng 40 days. Inabot lang ng 40 days dahil ganun katagal dumaan ang panahon. Pero hindi yun plano. Of course, because he did not plan it, he did not have food with him, so it became fasting. Mga kapatid, be careful in imitating that same kind of fast. Hindi ko mo ginawa ni Jesus, gagawin mo na, magpa-fasting ka rin ng 40 days. In fact, hindi naman nga niya balak. Nagkataon lang. And remember that no temptation is an appeal, that the temptation given by the devil turned this stone into bread was an appeal to a very present and immediate need. And apparently, seemingly, it was a harmless practicality that was being offered to him. Nagugutom ka, edi gawin mong tinapay itong mga bato. Mukhang wala namang masama doon pag biglang tingin, pero may sagot si Jesus. Matthew 4:4, Jesus answered, "The scriptures say no one can live only on food. People need every word that God has spoken." So pwede kang kumain ng physical na tinapay, pwede kang kumain ng spiritual na tinapay. At para kay Jesus, ang mahalagang maganap nung panahon na yon ng pagsubok ay ang kakainin niya ay spiritual bread from the mouth of the Father, not the physical bread being offered by the devil. So Jesus rejects the idea, and more than that, Jesus rejects the source of the idea. Kung minsan yung ideya parang hindi naman masama, parang in fact mabuti pa nga, pero dapat nating suriin kanino galing ang ideyang ito. Kasi kung hindi naman trustworthy yung pinanggalingan ng idea, kahit mukhang sa biglang tingin ay pwedeng pagtiwalaan yung kanyang minumungkahi, ay dapat tayo magdahan-dahan dahil baka yun ay isang patibong, isang trap, isang deception. And here, very importantly, we should notice that Jesus emphasizes balance, to balance the physical with the spiritual, to strengthen the physical with the spiritual. Sabi niya, man is not only stomach, man is also brain, man is also heart. Man is not only body, man is also spirit. And in this particular time, what is important is the spirit being tested. So do not use the hunger of the body, the need and the desire of the body to defocus from the main issue at hand. So merong dapat pagtagumpayan na maaaring hindi marating kung ang atupagin muna ay kumain. Bakit? Ganon ang pangangatwiran ni Jesus, hindi ipinaliwanag sa atin. Pero may mga panahon talaga na nagiging abala sa spirituality yung sobrang pagiging physical. Halimbawa, sa ating pang-araw-araw na buhay ngayon, may laging nagtatanong, kailan po ba magiging practical na mag-fasting? Well, kung gusto mo talaga mag-focus sa pagbabasa, pagninilay-nilay ng salita ng Diyos, o kaya ay gusto mo mag-focus sa pananalangin o sa pag-meditate, pakikinig sa tinig ng Diyos, pwedeng maging abala yung mamamalengke ka pa, magluluto, maghahain, kakain, magliligpit. Magagandang panahon yun para mag-fast. Para makapag-focus ka doon sa gusto mong spiritual activity. Pero hindi naman kailangan complete fast. Maaaring ang fasting mo ay kung ano na lang ang available food, yun na lang makain para hindi sobrang maraming oras ang maubos sa paghahanda ng pagkain. At nang ako ay makapagbigay ng maraming oras sa pananalangin o sa pagbubulay-bulay. O maaari namang sabihin mong, liquid na lang muna ang aking inumin ngayon for a few hours para makapag-concentrate ako sa pananalangin. At ito'y napatunayan na ng siyensya
that there is a certain level of hunger where the mind is even sharper. Na may mga pagkakataon, isang uri at antas ng pagkagutom na mas madaling mag-meditate, mas madaling maging espiritual, nakawawala yung ating espiritu sa pagkakasakmal-sakmal at pagkakatali-tali ng ating physical existence. So, it can help. However, you should test yourself. Paano kung diabetic ka, tapos magpa-fast ka, nag-hypoglycemia ka, bumaba yung sugar level mo, nag-comatose ka, yung ba ang kalooban sa'yo ng Diyos? Paano kung may ulcers ka? Dapat lahat yan kinoconsider. Binabalance mo yung physical at yung spiritual. Hindi lang sobra ka magpapaka-physical, na damage na yung spiritual aspect mo, at hindi rin yung sobra ka magpapa-spiritual, na na-damage naman ang yung physical person. Balance dapat. Health, godliness, is all about balance. So Jesus was saying, man is not only a body, he is also a spirit. And I'm here for a spiritual purpose, so don't make me get defocused from that to focus only on bread, which is very physical. However, on ordinary circumstances, of course, you should eat when you are hungry. And it is not wrong to look for food. Pero yung particular temptation ni Jesus na yun, merong purpose na hindi siya dapat mawala ang paningin niya dun sa kanyang layunin, dun sa dapat maganap. Matthew 4:5-6. Next, the devil took Jesus to the holy city and had him stand on the highest part of the temple. The devil said, "If you are God's son, jump off. The scriptures say, God will give his angels orders about you. They will catch you in their arms, and you won't hurt your feet on the stones." Sa templo sa Jerusalem, ang templo ay nasa gilid ng bangin. Nasa mataas na bahagi ng lungsod. Ang lungsod ay isang bundok. Nasa tuktok ng bundok. At sa gilid ng isang bangin na matarik, nandun ang templo. At sa kagilid-giliran ng bakuran ng templo, may toreng mataas na talagang katabing-katabi ng bangin. At dito dinala ng diablo si Jesus. Sabi niya, nasa pinakamataas na bahagi tayo ng siyudad, nasa bundok tayo. Tapos nandito pa tayo sa Temple Mount. At sa templong ito, nandito pa tayo sa ituktok ng tore. Ang dami-daming tao sa baba. Sasamba, magdarasal, natitipon sila sa malawak na bakuran ng templo. Ito na ang oras para gawin mong entablado ang templong ito at magdrama ka para ka mapansin at hangaan at kilalanin. Etong dapat mong gawin, sabi ng diablo. Magpatihulog ka. Normally, ang huhulugan mo, yung bangin sa baba na punong-puno ng mga bato na matatalim, matitigas na bato. At ang mga batong ito ay basang-basa ng dugo. Dahil sa mga umaagos na dugo mula sa hayop na kinakatay at iniaalay sa templo. Kaya yung lugar na yon ay puro dugo sa baba. At doon pinapalundag nitong si Satanas, si Jesus. Sabi niya, total, sabi naman sa scriptures, hindi ka papayagan ng Diyos na ni magalusan. Hindi sasayad sa bato ang iyong talampakan. Sasaluhin ka ng mga anghel. So why don't you do it? The temptation is to prove oneself. It is an appeal to pride. So dapat din nating uriin ngayon ang mga temptation. Yung unang temptation is an appeal to a physical need, to hunger. Ito naman is an appeal to a higher need, a mental, emotional, intellectual need, pride. Ipakilala mo kung sino ka. Total, sinasabi mo, anak ka ng Diyos, patunayan. Ipakita mo kung anong kaya mong gawin. Magpatihulog ka dyan at nang humanga sila sa iyo. At sa buhay natin ngayon mga kapatid, ang daming ganyang temptation. Magpatihulog na, hangaan lang. Lumagay na sa panganib para lang magkaroon ng audience, para lang sumikat. At meron pa ditong isang twist. Gumamit ng verse ang diablo. Kasi ang sagot sa kanya ni Jesus, verse Kaya lang maling paggamit. Hindi lahat ng gumagamit ng verse.
Hindi lahat ng paggamit ng verse tama. Napakadaling pilipitin ng mga verses para masabi ng sino mang gustong magsalita ng anuman ang gusto niyang sabihin. Kaya hindi ko mo may verse magtitiwala ka agad. Hindi ko may verse susunod ka agad. Suriin mo, tama ba yung paggamit? Pag sinunod ko to, magpapatihulog ako dito. Tama ba yun? Tama ba magpasikat ako dito? So mali ang gamit ng verse. Jesus had just been baptized and affirmed by God. At may isang lesson dito, after a big moment, usually temptation follows. Pag may dumating sa ating buhay na malaking tagumpay, malaking bagay, usually may kasunod yon na tukso. Tuksong maging mayabang, o kaya tuksong maging malungkot. Maraming mga tao pag galing sa isang malaking awards night, sila yung binigyan ng award, sila yung sikat, pag uwi, malungkot. Temptation din na ganon. So babantayan ang ating sarili matapos ang isang malaking event, isang malaking tagumpay. Because people get this temptation very often. Matthew 4:7, Jesus answered, the scripture also say, do not try to test the Lord your God. So Jesus replies with scripture again. Sabi niya, sinasabi rin sa Bible na huwag mong susubukan ng Diyos. Na, sige nga Diyos, kung talagang anak mo ko, patunayan mo nga, i-protect mo ko, tatalon ako. Sabi, sinusubukan mo na ang Diyos noon. Sabi, huwag mong gagawin yun. Hindi mo kailangang ilagay ang Diyos sa pagsubok. So don't test yourself, don't test God, and very especially, don't let others test you. Huwag kang magkukol ng dare. The devil gave a dare. Sige nga, dare. Kano sa ating arami ang uto-uto? Pag na-dare, call. Sige nga, kung matapang ka, tapakan mo ang paan niya. Tatapakan mo nga para mo patunayan. Sige nga, kung talagang magaling ka, pahiyain mo siya. Kung talagang matapang ka, lahat na matatapang na lalaki, lumabas dyan, makikipagsuntukan sa akin, lalabas ka nga. Do not accept foolish dares. Wise people, avoid them. Matthew 4:8-9. Finally, the devil took Jesus up on a very high mountain and showed him all the kingdoms on earth and their power. The devil said to him, I will give all this to you if you bow down and worship me. Ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian at ang kapangyarihan ng mga kaharian ito. At sinabi ni Jesus, lumuhod ka lang at sumamba ka sa akin. Yun lang ang gagawin mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. The first temptation was an appeal to a legitimate physical need, hunger. The second temptation was an appeal to an intellectual need, to pride. And now the temptation is an appeal to greed. Hindi na need, greed na. Need mo naman ang tinapay di ba? And up to a point, need mo naman yung affirmation, yung medyo hangaan ka, medyo tanggapin ka at kilalanin. Up to a point, legitimate yung need na yon. Pero yung greed, OA na yon. Sobra na. Hindi na kailangan. Kailangan mo pa talagang maging sayo ang lahat ng kaharian ng mundo para kasumaya. So, palaki ng palaki yung taya sa sugal na ito. Sabi niya, all the kingdoms of the world. But Jesus knew that the problem with greed is that it does not have limits. It does not stop. Ano na ba naman yung temptation ng gutom? Pagkakain mo nun, pagbusog ka na, titigil ka na Pero yung greed, walang katapusan yan. The more you have, the poorer you feel, and the more compelled you are to get more and more. Pero napaka-importante dito, no? Si Jesus, papaluhurin mo kay Satanas. Pero marami tao, dito nadadaya. Ibinebenta ang self-respect, ibinebenta ang righteousness, para lang sa kasakiman. Self-respect and righteousness bow to greed. Kahit mawala na ng dangal, makasakmal lang ng maraming-marami na gustong makuha. Matthew 4:10,
Jesus answered, "Go away, Satan. The scriptures say, worship the Lord your God and serve Him only." I will worship the Father in heaven. I will worship God in heaven, serve Him, but not you. You are Satan. How dare you to ask to be worshipped? So you worship God the Father, you worship God the Son, you worship God the Holy Spirit, and no one else, especially not Satan. Sa niya, kahit ipagpalagay na kaya mong ibigay lahat yan, ipagpalagay na totoong kaya mong ibigay yan, hindi pa rin dapat mag-worship sa iyo. Kasi ang tunay na kaharian ay yung puso, at ang dapat maghari doon ay ang Diyos. Walang kaharian labas sa puso, anumang kaharian yon, ang hihigit sa kahariang nasa loob ng puso na siyang dapat trono ng Diyos. So Jesus replies with a command and a rebuke. Lumayas ka, iwan mo ako. Diyos lang ang dapat sambahin. James 4:7, submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Unawaing mabuti itong James 4:7. The only way, the best way, the most immediate way to get out of temptation is to resist the devil. Tanggihan mo lang. Tanggihan mo lang. Hindi mo kailangan labanan, hindi ka naman mananalo, makapangyarihan yun eh. Hindi mo kailangan makipagbuno, talo ka. Hindi mo kailangan magdrama, magpagod, kung ano-anong gawin. Just say no. Yun lang. Kahit sinong tumutokso sa'yo, sabihin mo, no. Kaya nga sabi ng iba, yun daw usong budol-budol, sabihin mo lang, no. Hindi e-effect sa'yo. Kasi daw ang approach niyan, sabi nila, kung pa naman napapatunayan, lalapit sa'yo. Di ba may apo ka sa England? Siyempre, ni-research ka niya. Kung meron nga sa mga meron, ay, nag-yes ka na, nagbukas ka sa kanya. Kung ang ganda mo naman, thank you, sabi mo naman, nagbukas ka sa kanya. O nakikipagkamay sa'yo, shake hand, ibinigay mo yung kamay mo, you are saying yes. Para daw hindi ka tablan ng mga ganyan, say no. Huwag kang makipag-usap, huwag kang magbukas, huwag kang yes ng yes. Kaya sabi, resist the devil and he will flee from you. Hindi ka pwedeng tablan daw ng mga budol-budol at kung ano-anong mga pangloloko na ganon kung hindi ka magbubukas ang puso at hindi ka mag-yes. So say no. Niyayaya ka ng mga kabarkada mo gumawa ng mali, sabi mo, no. Huwag ka na magpa-arte-arte pa na, sabi mo, no. Hindi no, tatalsik yun. Alam niyo ba na kahit gaano kakaliit na tao o kahit gaano ka mukhang kahina, pag nag-no ka, ang lakas mo. At yun ang tunay na lakas. Pero yung laki-laki mong tao, yes ka ng yes, mahina ka nun. Kaya pinipili ang pinatanggap at sinasabihan ng oo. So Jesus replies with a clarification of position that God is to be worshipped, Satan is not to be worshipped. That the loyalty of Jesus was to God, the Father in heaven, not to Satan. And not to the appeal to greed. When you are facing temptation, know your position. You are a child of God. And knowing that, panindigan na anak ka ng Diyos, tumanggi ka by the power of the Holy Spirit, walang magtatagumpay na tukso. Kaya ka natukso kasi nag-yes ka, ganun lang kasimple yun. Kaya huwag mong sisihin ang diablo, huwag mong sisihin ang bato, huwag mong sisihin ang mga Hapon, ang mga Kastila, nag-yes ka kasi. Kaya ka natukso. Matthew 4:11, then the devil left Jesus, and angels came to help him. Tatlong kabiguan, tatlong no, talsik ang diablo. An angelic ministration came after Jesus won the battle. Win and comfort awaits you. Lose the battle and face more battles and more losses
and more vexations. You want comfort? Win your battle first. Because the comfort follows after. Not before, not during. But even during temptation, pray for help. Why? Because prayer creates. Prayer moves. Prayer delivers. Prayer produces. Napakahalaga ng dalangin. Ngayon, isang bahagi ng tukso yan. At meron tayong nais isa pang tuklasin at lalo pang pagtuunan ng pansin tungkol sa tukso. Many times, the tempter or the so-called devil is not really Satan. It's not really an evil spirit, not an outside person or force, but one's own inner self. Kadalasan ng tukso sa sariling isip nanggagaling. Sa sariling puso nagmumula. At meron pang isang uri ng tukso. Akala mo tinutokso ka ng dyablo, yung pala tinutokso ka lang nung kalahati mo kasi may kalahati ka, nahahati ang iyong loob. There's dissonance, there's division between conflicting values and conflicting realities. Halimbawa, gusto mo ng atis. Every single cell in your body likes this atis. Gustong-gusto mo itong atis na ito. Pero sometime in your life, somewhere in time, may nagturo sa iyong masama ang atis. Nasaksak sa utak mong masama ang atis, na brainwash kang masama ang atis, pero yung katawan mo, wired to physically be attracted to fruit, to delicious food. So na-attract ka ngayon, naglalaban ang sarili mo dahil gusto ng sarili mong bahagi yung atis na yon, pero may bahagi ang sasabing masama yan. Bakit natin ito pinag-uusapan, mga kapatid? Hindi lahat ng akala natin masama ay masama nga. Hindi lahat ng ikinaka-guilty mo ay dapat nga ika-guilty. Marami tayong mga guilt, marami tayong pag-uusig ng budhi, hindi dahil masama talaga yon, kundi dahil na kondisyon ng utak nating isipin na masama iyon. At ang kalayaan kay Jesus, freedom in Jesus, is to be able to discern now which among the things we have been taught and conditioned to believe to be wrong are really wrong, and which of those are not really wrong and therefore shouldn't be guilty about. Dapat ka bang mag-guilty na gusto mo ng bread? Dapat ka bang mag-guilty na gusto mo ng atis? Dapat ka bang mag-guilty na gusto mo magpahinga? Dapat ka bang mag-guilty na gusto mong yumaman, for instance? Dapat ka bang mag-guilty na gusto mong sumarap ang iyong buhay, lumasap ka ng mga ligaya? Dapat bang mag-guilty? Dapat reviewin. Hindi lahat ng akala natin ay masama nga. Pero merong akala natin masama talaga. Pero dapat suriin. Ito kasi ang sakit ng maraming relihiyoso, laging guilty kahit hindi naman dapat. May ikinaka-guilty, merong ikinakabagabag na hindi naman dapat ikabagabag. May mga sarap at ganda ng buhay na iniiwasan na hindi naman dapat iwasan, na kondisyon lang siya na dapat kung maka-Diyos ka, lagi kang nagdurusa, lagi kang nagtitiis, lagi mong hindi binibigyan ng saya, ng ligaya ang iyong sarili, ang iyong katawan, kasi of the devil yan. Yan ang dapat reviewin. At ang pag-review, ang mga katuruan ni Jesus. Kasi yung mga Pharisees, sasabihin nila masama yan, pero ang daming ipinagawa ni Jesus. Sasabihin ng mga Pharisees, masamang magtrabaho pag Sabat, masamang may gawin pag Sabat, pero si Jesus, ang daming ginawa sa Sabat. So hanggang ngayon ba, nagigilty ka pa pag may ginagawa ka pag Sabat? Ang mga Pharisees, ang mga priests, sabi, masamang kumain ito, masamang kumain nun, bawal to, bawal yun. Pero sabi ni Jesus, ang mahalaga, hindi yung pumapasok sa bibig, kundi yung lumalabas. So hanggang ngayon ba, issue pa sa'yo at nagigilty ka pa pag kumakain ka ng ganitong food, ng ganong food. Kaya si Jesus, ang dapat na pamantayan. Maraming mga tao sa lipunan na nililibak, kinakawawa, minamasama, ay pinupuwera, binabato ng mga tao sa turo at udyok ng mga Pharisees and priests, pero hindi ipinabato ni Jesus, hindi niya hinusgahan, hindi niya kinawawa, hindi niya ipinuwera. So, sa utak mo, sino ang nagahari? Ang Pharisees ba o si Jesus?
dapat nating suriin. Kasi napakaraming ligaya at sarap ng buhay na inilaan ng Diyos sa tao na hindi nagagawa ng mga relihiyoso kasi puro sila guilt trip. Bagamat, yes, may mga dapat din talagang iwasan. Pero mahigit kalahati yata nang sa paniniwala ng karaniwang tao ay mali, pag sinuri mo, sabi lang pala ng religion, hindi naman pala si Jesus mismo ang may sabi. Sabi lang pala ng mga pare na gustong kontrolin ang buhay ng lipunan, sabi lang pala ng mga religious systems na may mga political agenda, pero hindi talaga yun ang kalooban ng Diyos. James 1:14, we are tempted by our own desires that drag us off and trap us. In a manner of speaking, you can say we are tempted by our own inner thoughts. So watch your inner thought. There is a temptation to feel guilty. Hindi lang temptation to do sin, but a temptation to feel guilty when actually you should not feel guilty. Yung mga very, very basic biological needs and processes of the body, dapat mo ba talaga ikang guilty yun? Ang Diyos ang lumikha ng iyong katawan at alam niya ang lahat ng pangangailangan ng katawan na yan. Sabi sa Bible, I am fearfully and wonderfully made. You created me in my mother's womb. Therefore, you have almost written in your book of life everything I would do in my life. You designed me. I will function according to your design. So now, will I be guilty for functioning according to the design that you, O God, have made? Dapat nating i-reconcile yan. Because your inner thought could be wrong. Or your inner thought could be right, but only demonized by your belief. Meron ka sigurong gustong gawin, hindi naman ka dapat mag-guilty, pero pinapasama ng iyong pananalig. So do not needlessly blame and credit the devil. The devil is not omniscient, not omnipotent, not omnipresent. Hindi niya alam lahat, hindi niya kaya lahat. So huwag natin laging sabihin, si devil ang gumagawa. He cannot be two places at one time. So madalas, tayo lang gumagawa. And one of the great ministries of the devil is to make you feel guilty. Why? When you are guilty, you are not happy, you don't have peace. Hati ang iyong loob. At sabi ni Lord, huwag mong isipin, kung nagdadalawang loob ka, itatanggap ka ng pagpapala sa Diyos. Dapat buo ang loob, hindi hati. Hindi nagdadalawang loob. Kaya pag lagi kang pinagdadalawang loob ng sarili mo, isipin mo, galing ba sa Diyos o galing ba sa kay Satanas, itong pagdadalawang loob ko. Yung sobra kong pag-condemn sa sarili ko, sobra kong pag-condemn sa iba, sobra kong pag-condemn sa ganitong pagkain, sa ganung gawain, talaga ba na dapat kong i-condemn? Do not feel more guilty than necessary. And do not unnecessarily condemn yourself and others. Do not unnecessarily make yourself and others feel guilty. Yung mga ibang Kristiyano, yan ang ministry nila. Imbes magbigay ng comfort, ang ibinibigay sa kapwa, guilt. May nakalagay pa sa t-shirt, God saw what you did. Usually, negative ang context nun. Hindi naman ibig sabihin nun, God saw the good thing you did. Usually, ang ibig sabihin nun, God saw all the evil that you did. Tanggalin mo nga yung t-shirt mo, harap-harap ka sa akin dito para ako pagiltihin. Yung ba ang ministry mo? Ngat-ngatin ang aking puso? Pasakitan ang aking loob? Bigyan ako ng mga bangungot? Tanggalan ako ng peace of mind? Hindi ba ang sabi ni Lord, my peace I give to you? And God gives and forgives. Tapos maraming relihiyoso, walang ginawa kundi pagiltihin ka, pahirapin lang yung loob, usigid ka. Hindi yan galing sa Panginoong Yesus. Galing yan sa Pharisees. So review your concept of sin and temptation. Baka exaggerated. Hindi naman pala sin, akala mo sin na. Many innocent, natural human desires and needs, many needful thoughts and deeds had been needlessly demonized by faulty reading, interpretation, and application of Scripture. Maraming malinis naman, hindi naman marumi, okay lang naman, na iniisip, ginagawa, kinakailangan ng tao, ang pinasama ng maling pagbabasa, pag-a-apply, pag-i-interpret ng Scripture. Scripture is not wrong, but the interpretation can be very wrong. And the application can be very oppressive when Jesus says, I have come to give you life and a full life at that.
I came to set you free. 2 Timothy 2:15, do your best to win God's approval as a worker who doesn't need to be ashamed and who teaches only the true message. So anong sinasabi dito ng sulat na ito? May mga nagtuturo, kahiya-hiya ang ginagawa nila kasi ang itinuturo nila, hindi yun ang true message. So either malisyoso sila, minamali nila talaga yung sinasabi ng scripture, o nagkakamali lang sila, akala nila yun ang sinasabi, pero mali pala. Pero ang effect, mali pa rin yung teaching. So hindi ko mo teaching, hindi ko mo may verse, tama na. Dapat mong suriin, salain sa standard ni Jesus. Tama ba yan kay Jesus? Papasaya ba yan kay Jesus? Ipatuturo pa ba yan ni Jesus sa'yo? O itutuwid na rin niya? Ang daming itinuwid ni Jesus eh. Ibig sabihin, maraming baloktot. So, hindi lahat ng usong katuruan, hindi lahat ng paniniwalang relihiyoso ay tama. Kasi kung tama na yun lahat, hindi na kailangan dumating si Jesus. Tama na pala, ba't pa siya darating? Di redundant. Ang ituturo lang pala niya, tama rin di yung dating tama na lang. Pero, itinuro ni Jesus ang bagong daan patungo sa Diyos. Ang daan na sa Kanya dadaan, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang pagpapatawad, sa Kanyang paglilinis, at sa Kanyang pagbibigay ng kapayapaan. Hindi sa panguusig, hindi sa pambabato, na specialty nung dating daan ng mga Pharisees. Kaya nga may bagong tipan, may bagong daan, may bagong katotohanan, may bagong espiritu. So there is such a thing as a false message. Paano kung doon sa false message ka napakapit? Di, lugi ka. And there is such a thing as false messengers. Ang Panginoong Hesus mismo, sabi niya sa Matthew 15, 6-9. At ang kausap niya, the religious leaders of Israel, you nullify the word of God for the sake of your tradition. You hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Isipin nyo yan, si Jesus sasabihin niya sa mga religious leaders ng Israel, hindi kayo totoo, fake kayo. Tama si Isaiah, noon pa. Inuulit ko lang ngayon, hindi ito bagong kahayagan. Sagana lang kayo sa satsat. Sumasamba lang kayo at nagbibigay ng parangal sa Diyos sa inyong mga salita. Pero hindi yan totoo. Hindi yun totoo. Malayo sa akin ang inyong puso. Matigas ang inyong puso. Hindi mapagmahal, hindi mapagkupkop, hindi mapagpatawad. Kabaligtaran ang ginagawa ninyo. Pinapahirapan nyo ang mga tao, pinapahirapan nyo ang kanyang buhay. So do you worship me in vain? Your teachings are merely man-made rules. Sabi niya, they worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Yan ang sabi ni Jesus sa mga religious leaders ng Israel. Bali, wala ang pagsamba nyo sa akin. Ang mga turo nyo, imbento lang ng tao. Mga kapatid, gaano karaming religious idea and belief ang nasa isip natin ngayon na hindi pala turo ni Jesus, imbento lang ng tao. Imbento lang ng mga Pharisees. Imbento lang ng mga priests. Tapos hirap na hirap ka sa pagsunod mo buong buhay. Tiis ka ng tiis, tipid ka ng tipid, dusa ka ng dusa. Yung pala, hindi galing sa Diyos, di lugi ka. Kaya dapat suriin. Many innocent and natural human needs had been needlessly demonized by vested religious and political interests. Pag sinuri nyo ang lahat ng malalaking relihiyon sa kabihasnan, sa kasaysayan ng sangkatauhan, lagi itong may kakambal na political system. Lagi itong may kakambal na palasyo na may hari sa loob. Lahat ng matatanda, malalaki at malalawak na mga relihiyon sa kasaysayan ang nag-define ng isang nation, ng kanilang political ideals, ng kanilang military propaganda and activities, ng kanilang kabihasnan. So napakadaling gamitin ng relihiyon na kasangkapan ng politika para mangontrol ng tao sa sariling mga mamamayan, para lumupig ng ibang mga mamamayan ng ibang bansa.
Kasi ang mga relihiyon na umuso sa buong daigdig, laging merong kakambal na kaharian, political system. At ang relihiyon na ito ang ginagamit ng kaharian na yon para labanan yung ibang kaharian, para gapiin sila, at para palakasin ang loob ng kanilang sarili, mga hukbo. At mamamayan, naggapiin ng ibang lahi, apihin ang ibang lahi in the name of their God, in the name of their religion. Pero ang Diyos ba na nasa langit ay may kakampihan na kaharian sa mundo? Di ba nilikha niya ang lahat ng tao at mahal niya ang lahat ng tao? Maniniwala ka ba na ang Diyos ay kumakampi sa isang basketball team? Diyos ko, lalaban po ang basketball team A. Pagpalain mo po sila para po matalo ang basketball team B. Sa palagay niyo, may kakampihan ng Diyos sa basketball team. Kampihan niyo po ang aming beauty contestant, o Diyos, para matalo niya ang beauty contestant ng ibang bansa. May pipiliin siya talaga na maging Miss Kangkungan, Miss ganito, Miss Barangay 58. May kakampihan talaga ang Diyos. At sa mga gyera ng mga bansa, may kakampihan ba talaga ang Diyos? Pare-pareho lang naman nagpapatayan, pare-pareho lang gumagawa ng masama. Ibig sabihin, dahil itong lahing ito ay lahing ito, kahit gumapatay siya ng iba, kakampihan siya ng Diyos dahil love, love, love siya. May ganun ba talaga? Kaya sabi ni Jesus, ang mga turo nyo, imbento. Imbento para to promote yourself, to promote your group, to promote your tribe. May ganun, hindi yan galing sa Diyos. Kaya ang sabi niya sa mga Fariseo, sa mga teachers, Matthew 23:15, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are. Sumpain kayo, lagot kayo, mga teachers of the law and Pharisees, mga mapagkunwari, mapagpanggap, mapagbalat kayo. Biyahe kayo ng biyahe para magmisyon. Tawid kayo ng tawid ng mga dagat. Akyat kayo ng akyat ng mga bundok para marating nyo yung mga tao at ma-convert nyo sila. Pero ano nangyayari pag na-convert nyo? Ginagawa nyo pang doble, mas masahol ang kasamaan kaysa sa inyo. You make them twice as much a son of hell as you are. Dati hindi sila judgmental. Nung dinapuan nyo, naturuan nyo, naging judgmental. Dati hindi sila separatist sa kanilang kamag-anak, sa kanilang bayan, sa kanilang community. Nung naturuan nyo, naging separatist. Dati hindi sila mapagmataas, hindi sila self-righteous. Nung naturuan nyo, naging self-righteous. At hindi lang yon. Nung hindi nyo pa sila pinupuntahan, tahimik ang loob nila, payapa sila. Nung dinatnan nyo, tinampakan nyo ng kutakot-takot na guilt, kutakot-takot na bawal na hindi naman nila kayang masunod. So ang nangyari, natanggalan sila ng peace of mind dahil nadapuan ninyo na doble pa ang pagkakalagay nila sa impyerno kaysa nung una, mabuti pa hindi dalang kayo nagpunta sa kanila. Yan ang napakalinaw na komentaryo ni Jesus sa religious system of his time. Maraming tao, pag naging relihiyoso, mas napapasama. Pag hindi kay Jesus lumapit, pag hindi paraan ni Jesus ang umiral sa puso, at pagka sila ay na-brainwash ng mga Pharisees, mabuti pa, hindi na lang. Can you imagine? Jesus calls them child of hell, and they become children of hell indeed. Nakakagawa na sila ngayon ng masama sa kapwa, nakakapanghusga sila, nakakapanglait, o kaya they become a child of hell in the sense that in thought they become victims of needless guilt. Dati tahimik ang buhay, ngayong bumulog. Many innocent and natural human needs are demonized by ignorance. Well-meaning naman, wala namang masamang intensyon, hindi lang nga marunong. Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Pag hindi ka talaga maalam, maaakay ka ng mga Pharisees. Para maging mapagmataas, judgmental, and separatist, o kaya maakay ka na laging magilty na magilty dahil ang itatambak sa utak mo, mabawal sumaya. Bawal mag-enjoy. Sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full.
So many people are destroyed by mistakes in deed, sa gawa, or mistakes in thought, like needless guilt. When tempted, win over the sin. Win over the mistake of labeling innocent and natural needs as sin and as sinful. Be free in Jesus. Lalong nagbabasa ka ng Bible, lalo't ikaw espiritual, lalo't iniisip mo, pinaniniwalaan na ikay anak ng Diyos, patuloy na baguhin ang paraan ng pag-iisip. Huwag hayaang maghari sa iyong isip dahil lang merong nauna. Nauna na kasing naitambak sa utak mo, masama yan, masama yan. But a person of God will keep changing his mind from glory to glory to know God more and more and to become more and more godly. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi ka nun, huwag kayong laging sumang-ayon sa takbo ng sanlibutan. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. At kung iyon inyong ginagawa, ang patuloy na pagbabago ng inyong pag-iisip, masusubukan ninyo, mapapatunayan ninyo kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos. Yung kaiga-igaya at yung ganap, yung perfect. Yan ang naghihintay sa mga anak ng Diyos. Identify the temptations that you call temptations. Baka hindi naman talaga temptation. Nung nagtatalo-talo ang mga leaders ng Israel, kung anong gagawin nila sa mga hentil na naging Kristiyano, sabi ng iba, kailangan maging Hudyo muna sila para sila maging Kristiyano. At sinabi ng isang magaling at inspired na alagad, bakit natin ipabubuhat sa mga Gentiles ang mga luggage at baggage natin mga Jews na ang ating mga ninuno at tayo hindi naman natin nakayang dalhin, bakit ipapasa pa natin sa kanila? So ang tingin ng napakarami, their religiosity was a burden that must never be passed on to Gentile people who are turning to Christ. Isipin, salain, ano ba ang mga Phariseeism na humahalo sa Christianity? Dapat wala. Ang mga Kristiyano dapat ay makakristo. That's why we should put Jesus back to Christianity. And the Spirit of Jesus sets free. The Spirit of Jesus loves and forgives and accepts. And the Spirit of Jesus gives peace. Panginoon, turuan niyo kami. Nakilalanin kung ano talaga ang tukso, ano talaga ang masama, at ano naman yung akala lang pala namin ay tukso at masama, at nagdadagdag lang ng hirap sa aming buhay. Papagliwanagin niyo ang aming isip. Turuan niyo kaming salain, maging ang mga salita sa Biblia na meron palang maling pagdadala, maling pag-i-interpret, at ang mali yung nakakapagpahirap ng hindi naman dapat, nakakapagpagilty ng hindi dapat, at nagbibigay sa amin ng pagmamataas, pagmamalaki, self-righteousness. Brothers and sisters, continue to be silent before the Lord. Ponder the meaning of all this in your personal life.